Magandang gabi po sa ating mga future LPTs, no? Ayan, we are now down to our third content-based lecture at ngayong gabi ay pag-aaralan natin yung mga pangulo ng Pilipinas or the Philippine presidents na siya rin palaging lumalabas sa board exam, no? Magbalik tanaw tayo sa mga politikang Pilipino. And without further ado, mag-pray po muna tayo. Dear Lord, thank you for this date you've given to us. Panginoon, kami po ay humihingi sa inyo ng guidance at wisdom sa aming pong pag-aaral. We hope, Lord, na kayo po ay patuloy na gagabay sa amin habang kami po ay nagre-review at hanggang araw po ng board exam. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan na po, no? We asked already, no? A guidance from the Lord, and this time, it is our time naman po, no? To exert our effort. At ngayong gabi na, nga ay ating pag-aralan yung mga pangulo ng Pilipinas at yung kanilang mga titles at yung mga contributions nila po sa ating bansa. Sisimulan natin yan sa pinakaunang naging Pangulo ng Pilipinas, of course, is General Emilio Aguinaldo. No? He reigned from 1899 to 1901. He was also considered yung pinakaunang presidente, yung pinakabatang presidente, no? He became president at the age of 28 years old at siya rin yung tinaguri ang longest living president as of now because siya po ay binawian ng buhay at the age of 94. And then also, he was the first president of the first Philippine Republic, no? Kasunod po niyan, we have the first president of the Commonwealth Government. We have Manuel Luis Quezon. Siya po ay naging presidente from 1935 to 1944. Siya rin yung pinakaunang naging pangulo ng Senado. Now, here's the three facts or titles na talagang lumalabas sa board exam when we talk about Manuel Quezon. Siya yung tinaguri ang Father of National Language o yung ama ng wikang pambansa. Kaya every August po, talagang naririnig natin yung pangalan ni Quezon. Second, siya yung tinaguri ang ama ng social justice. And of course, siya rin yung pangulo during that time na naipasa yung nabigyan ng karapatan yung mga kababaihang Pilipino na makaboto, no? That's 1937. That's under Quezon's term, no? Memorize niyo lang po yung tatlong terms na yan, or tatlong titles na yan. Father of National Language, Father of Social Justice, and siya po yung responsible doon sa signage of the women's suffrage. Third po tayo, we have, of course, yung controversial president, yung kinoconsider nila na puppet president because he was the president during the time of the Japanese era in the Philippines. We have Jose P. Laurel, no? Siya din yung nagtatag ng Kalibapi or yung kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas. And of course, another title of Laurel, siya rin yung tinaguriang pangalawang pangulo ay pinakaunang pangulo ng ikalawang republika, no? Kung si Emilio Aguinaldo yung first president of the First Republic, si Jose Laurel naman yung first president of the Second Republic naman. Now, yung pang-apat na pangulo natin, we have Sergio Osmeña. Siya yung tinaguri ang pinakaunang assembly speaker. Now, when we talk about the National Assembly, during the time of Osmeña and the other presidents, yung National Assembly po, ito po yung legislature o yung kasalukuyang kongreso ng Pilipinas. If we have the Speaker of the House now, kasi yung Congress natin ngayon ay nahati sa dalawa. We have the upper house, which is the Senate, and the lower house, which is the House of Representatives. Yung nung una po, they have only unicameral legislature. It means, isa lang po, no? Isa lang pong house ang nandoon. And it is called the National Assembly. At si Sergio Osmeña nga po, yung tinaguri ang pinakaunang assembly speaker. Siya rin yung pinakaunang pangulo na nanggaling po sa Visayas. And of course, he was the second president of the Commonwealth government. Kung si Quezon, yung pinakaunang pangulo ng Commonwealth, si Osmeña naman po yung pangalawang pangulo ng Commonwealth. At siya rin yung pangulo, no, during the Belt Trade Act between the Americans and the Philippines. Fifth president po tayo. We have Manuel Rojas. Now, siya naman po yung pinakaunang pangulo ng ikatlong republika at siya yung pangatlong pangulo naman ng Commonwealth government. Ito yan, yung succession. Si Manuel Quezon yung pinakauna sa Commonwealth, sinundan ni Osmeña na siyang sinundan rin ni Manuel Rojas. Now, during the time of Rojas, talagang napakaraming sira when it comes to the infrastructure of the Philippines, no, yung mga buildings natin, is because of the
because of the happenings during the World War II. At si Manuel Rojas, yung kanyang termino, no, yung kanyang administrasyon ang responsable doon sa pagre-repair ng Pilipinas after po ng World War II. Now, pang-anim na pangulo natin, we have Elpidio Quirino. Siya yung pinakaunang presidente na nanggaling po sa Ilocos Region. Now, yung question na ito, sabi nung nagre-review kami, sabi nung coach namin, lumabas daw po yung question na ito, pero yung sagot ng ibang mga takers is si Ferdinand Marcos Sr., which is wrong. It's because when we talk about the first Ilocano president, yung pinakaunang pangulo na nanggaling po sa Ilocos, sa Elpidio Quirino po yan. No? Siya po din yung nagtatag ng Social Security Commission, which is one of the branches po ng Social Security System. Bago po siya naging pangulo, siya rin po ay naging vice-presidente ni Rojas, at pagkatapos nga ng termino ni Rojas, siya rin po yung nag-succeed kay Rojas. Seventh president po tayo. Ito na, yung talagang idol ng PRC, no, or ng board exam. We have Ramon Magsaysay. He was considered as the guy of the masses. Bakit po, sir? It's because during the time of Magsaysay, nung siya po ang naging pangulo ng Pilipinas, he was not the typical president po, no, na nandyan sa Malacanang and then pumupunta ng ibang bansa para makipagpulong. Yes, he also did those things. But then again, yung kay Magsaysay kasi, no, he was considered as the guy of the masses. It was because he went out of the Malacanang, no? He went out of his office, and then talagang siya ay nakisalamuha doon sa mga tao, no? Yung mga normal na Pilipino. Siya ay makikita natin kung isi-search nyo sa internet si Magsaysay, talagang may mga litrato na makikita natin na siya ay nakikipagsalamuha sa mga normal na Pilipino sa mga daanan at sa kanilang mga bahay-bahay. Now, during the time of Magsaysay also, it was considered as the golden years of the Philippines. It's because of the policies na kanyang ipinatupad na talagang nagbigay, no, ng growth when it comes to the economy of the Philippines and of course to the lives of the people. We must also note na Magsaysay was a very nationalistic or patriotic, or he was very proud of his own roots. It's because during that time na siya ay nanumpa sa kanyang katungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas, siya po ay nagsuot ng barong Tagalog. At siya rin yung nag-establish ng NARA. Number 8 po tayo. We have Carlos P. Garcia. Siya ay kilala sa kanyang Filipino First Policy or the austerity program po wherein lahat ng polisiya ay talagang nakafocus po para po sa mga Pilipino. Siya rin yung tinaguriang the Prince of Visayan Poet sapagkat si Carlos Garcia kasi, no, siya ay isang manunulat, no? He fell in love with literature and writing. He was also considered as the Bard of Bohol. Now, please take note, no? Carlos P. Garcia, ang pinakaunang pangulo, no, as per our sources, siya yung pinakaunang pangulo na nailibing doon sa libingan ng mga bayani. But as of now, there are 3 presidents po na nakalibing doon sa libingan ng mga bayani. We have Quirino, we have Garcia, and we have Diosdado Macapagal. Now, number 9 po tayo. Ito na si Diosdado Macapagal. Isa po siya doon, no, sa mga nailibing na sa libingan ng mga bayani. Siya po yung responsable doon sa paglipat ng date of independence from July 4 to June 12. Bakit? We gained our independence, our full independence po, no? Tinatake natin dito, tinutukoy natin yung full independence. We gained our full independence from the Americans on July 4, 1946. That's the date na na-achieve natin yung full na kalayaan from the Americans. But then again, Diosdado Macapagal, ibinalik niya, no, yung date of independence doon po sa June 12, 1898, during that time that we gained our independence po from the Spaniards naman. That's why many historians and many people, no, they try to question, bakit pa ibinalik ni Diosdado Macapagal doon sa June 12, wherein pagkatapos naman ng reign ng mga Kastila, ay sumunod naman agad yung mga Amerikano. Why not use July 4 as our date of independence because it was the time that we gained full autonomy. Dahil po pagkatapos niyan, wala na pong bansa na sumakop sa atin. But then again, basing on the present na Independence Day natin, yung sineselebrate talaga natin is June 12. But we must not also forget yung significance po ng July 4, 1940.
Ayan, patuloy po tayo. Ikasampung president po, we have Ferdinand Marcos Sr., no? He is considered na pinaka-matagal na naging Pangulo ng Pilipinas, no? He reigned from 1965 to 1986. Now, ito yung sinasabi ko kanina. Si Ferdinand Marcos Sr. po, yung ikalawa lang po siya, no? Pangalawang presidente na nanggaling sa rehiyon ng Ilocos. At siya lang yung Pangulo, no? The first president to win second term, and he reigned, no, his tenure extended to 21 years po dyan po sa kanyang pagkapangulo. Of course, he was famous po doon sa kanyang pagde-declare ng martial law or the Proclamation 1081, no? Kindly note din po yung ano po yung proclamation or yung martial law natin. Now, Ferdinand Marcos Sr., kung si Magsaysay yung pinakaunang presidente na gumamit ng or nagsuot ng barong Tagalog sa kanyang pag-take oath, si Ferdinand Marcos Sr. naman po, yung unang gumamit, no, pinakaunang pangulo na gumamit ng salitang Filipino or yung Tagalog pala, no, yung Tagalog sa kanyang pag-take oath po, no. He took his oath using native language. Now, number 11 po, yung sumunod sa kanya, yung responsable doon sa People Power Revolution, yung talagang nanguna, kasama po yung mga madre at yung mga Pilipino. We have Corazon Cuanco Aquino from 1986 to 1992. Ang pinakatanyag talaga kay Aquino, kay Corazon, siya po yung pinakaunang babaeng pangulo ng Pilipinas at sa buong Asya. Siya rin yung responsable doon sa pagtatag ng Family Code of 1987. Yan yung mga titles ni Corazon Aquino. Kapag EDSA 1, no, we must note na siya yung nanguna sa EDSA 1 because later on, malalaman natin na talagang may EDSA 2 pa na nangyari. Number 12, we have Fidel V. Ramos. Siya ay tanyag doon sa kaniyang programa, no, bilang Pangulo na Filipino 2000 wherein isinet niya yung year 2000 na by 2000 daw po yung Pilipinas ay isa ng progresibo at isang advanced na bansa. Siya rin po yung responsible doon sa passage ng Indigenous Peoples Act. Siya po yung pumirma dito. Kindly take note po kasi palaging lumalabas sa GenEd sa Philippine History, no, sa Soksay po natin, yung Indigenous Peoples Act, kung sino po yung presidente na naglagda doon. And siya po ay si Fidel V. Ramos. Siya din po ay nakipagkasunduan po sa MILF at siya ay binigyan, no, ni Queen Elizabeth II ng British knighthood from UK. Dahil po si Fidel V. Ramos po ay isa po siyang sundalo bago po siya naging Pangulo. Number 13 po, eto na. Si Joseph Estrada, siya yung tinagurian namang ama ng masa, no? Yung tagline niya nga is we have era para sa mahirap. Siya naman po yung nag-capture ng MILF. Now, si Joseph Estrada, yung tanyag sa kanya, siya po yung pinakaunang pangulo na na-impeach sa kanyang posisyon. At yan nga yung tinatawag na People Power Revolution 2 o yung EDSA 2. Yung EDSA 1, yung napatalsik si Marcos Sr. bilang Pangulo at yung EDSA 2 ay nung na-impeach si Joseph Estrada bilang Pangulo po. Number 14 po tayo. Yung anak ni Diosdado Macapagal, we have Gloria Macapagal Arroyo. Siya po yung pumalit bilang Pangulo nung na-impeach si Erap Estrada. That's why, if you look at the tenure of Arroyo, 2001 to 2010, because 2001 to 2004, yan po yung tinapos ni Arroyo, yung tenure ni Estrada. Then from 2004, tumakbo po siya bilang Pangulo at siya ay nanalo. That's why she reigned 2004 to 2010. Siya yung pangalawang babaeng Pangulo ng Pilipinas at siya'y kilala doon sa kaniyang tagline or sa kaniyang programa na matatag na republika or yung strong republic. Now, si Gloria Macapagal Arroyo naman, yung pinakaunang Pangulo na nagtook ng kaniyang oath sa labas po ng Luzon. No? Siya ay nanumpa bilang Pangulo ng Pilipinas dyan po sa Cebu. At siya yung naglagda ng EVAT law. Now, 15 po tayo. Ito na. We have Benigno Simeon Aquino III, yung anak ni Cory. No? He became president from 2010 pagkatapos ni Arroyo hanggang 2016. Siya din yung naglagda, no, para maisabatas yung K-12 curriculum o yung RA 10533 in 2012.
Kindly take note po yung RA 10533 sapagkat lumalabas po ito sa GenEd at lalong-lalo na rin sa ProfEd, yung K-12 curriculum. Siya rin po ay kilala doon sa kanyang no wang-wang policy wherein uh, hindi dapat gumamit ng mga sirens o yung mga busina, yung mga sasakyan po, lalong-lalo na kapag sila ay dadaan sa hospital naman. Number 16 po tayo, we have Rodrigo Roa Duterte na siya naging Pangulo from 2016 to 2022. Duterte was considered to be the oldest president to assume the office. At siya rin yung pinakaunang presidente na nanggaling po sa Mindanao naman. Of course, he's known for his war on drugs and his build program na up until now ay nagpapatuloy pa rin po yung constructions ng mga daan natin at yung ibang infrastruktura. Now, we have the 17th President. Our present President po, we have Ferdinand Marcos Jr. He abolished the Presidential Corruption Commission. Now, yan po yung discussions natin sa mga pangulo ng Pilipinas. And of course, no, kindly take note po yung mga titles po ng mga pangulong ito sapagkat palagi po ito lumalabas sa board exam. Napakaraming titles pa ng ating mga pangulo. But then again, inilagay lang po natin dito yung talagang mga high yield, no, na mga lumalabas or tinatanong sa board exam sapagkat kapag nilagay po natin lahat, no, magkakaroon po tayo ng information overload, no? Diyan po nagtatapos yung ating discussion po sa Philippine presidents and I hope, no, na nakatulong po ang video natin ito at sana ay patuloy po tayong lumaban para po sa ating pinakaasam-asam na lisensya. Good night, LPTs, at magkikita-kita po tayo sa December po, no? LPTs na po kayo. God bless everyone. Thank you for listening.